Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Aldo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nang mga panahong yun, katuwang ng isang magaling na manggagamot si Aldo. Sa murang edad, natuto ng iba't ibang uri ng panggagamot ang binata. Naging mahusay ito lalo na sa larangan ng paggamot ng barang. Ngunit ni minsan, hindi ito kinilala ng mga tao. Alam mo Aldo, sayang ang talento mo sa panggagamot. Kung itatago mo lang, may dahilan ng Diyos kung bakit niya pinagkaloob ang kakayanang yan sa iyo, iho. Wika ni Mang Muros. Simula nang mawalay sa mga magulang dahil sa ikalawang digmaan, si Mang Muros na ang nagsilbing ama para kay Aldo. Dating sundalo ang matanda. Simula nang maputulan ng kanang paa, pinili nitong mamuhay na lamang sa kabundukan at pag-aralan ang iniwang kaalaman ng mga magulang. Naku Manong, alam niyo namang hindi pa ako ganun kalakas pagdating sa panggagamot eh. Mga simpleng sakit at gambala lang ang kaya kong tugunan. At isa pa, kayo mismo ang nagturo sa akin ito, kaya ayoko namang nasasapawang kayo. Tugon ng binata. Kaunting pagpapaliwanag sa katauhan ni Mang Muros dahil sa kanya iikot ang kwento. Ang mga magulang ni Mang Muros ay mula sa katutubong Tagbanwa na pinaniniwala ang pinakamatandang pangkat etniko sa bansa. Taglay ng mga ito ang lumang kaalaman sa panggagamot gamit ang puwersa ng kalikasan. Maliban dito, nagagamit din nila ang kaalaman sa pakikipaglaban. Ngunit para sa mga magulang ni Mang Muros, pinili nilang gamitin sa pagtulong ang kanilang nalalaman kaysa makapinsala. Laging habilin sa kanya ng mga ito na huwag gagamitin ang mga kaalaman sa pananakit dahil pag ginawa niya yon, may kaukulang balik sa kanyang katauhan ang maling gawa. Sa edad na 15, nagawa na ni Mang Muros na makapagpasuka ng Yanggao. Nagkaroon na din ito ng iba pang karanasan, lalo na sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento, kagaya ng aswang, mambabarang at mangkukulam. Ngunit nang sumiklab ang ikalawang digmaang pangdaigdig, nagsimulang magbago ang pananaw ni Mang Muros. Lalo pa nang masawi ang mga magulang sa kamay ng mga dayuhang Hapon. Pinili nitong sumali sa militar, lumaban para sa kalayaan ng bansa. Dito unang ipinamalas ng nooy 22 anyos na si Mang Muros ang kakaibang kapangyarihan ng bulong sa hangin at ang kakayanan ng mga babaylang magsali ng awit ng hangin. Nang matuklasan ito ng mga opisyal, ipinadala si Mang Muros sa solong misyon. Nagkunwari itong sibilyan upang mahuli ng mga dayuhang mananakop. Dinadala sa mga base at kampo ang bawat madakip na mga Hapon. Doon pinapahirapan hanggang sa tuluyang mamatay. Ngunit kabaliktaran ang nangyayari. Kapag nakakapasok si Mang Muros sa base ng mga kalaban, sa hindi maipaliwanag na dahilan, namamatay ang mga kalaban nang walang anumang bakas ng pakikipaglaban. Nakakatulog na lamang ang mga ito hanggang sa tuluyan nang lisanin ng kaluluwa ang kanilang katawan. Narating na ni Mang Muros ang halos lahat ng panig ng bansa. Ngunit kagaya ng lahat, dumating din sa puntong naubos ang swerte nito. Hindi sinasadyang nasabuga ng mga bombang itinanim ng mga dayuhan. Inakala ng mga kasamahang patay na ito.
Kaya iniwan na lamang nila ang binata. Ngunit dahil sa taglay na kakayanang pagalingin ng sarili, nagawang makaligtas ni Mang Muros. Habang mag-isa, napagtanto nitong walang kwenta ang lahat ng sakripisyong ginawa. Dahil sa huli, iniwanan din siya at pinabayaan ng pamahalaang pinaglingkuran. Masasabing isa si Mang Muros sa mga taong pinakinabangan lang ng gobyerno ng Amerika na mga panahong kailangan pa nila ng tulong. At sa oras na wala ng silbi, bigla na lamang itatapon na parang sirang kagamitan. Ngunit hindi nagtanim ng sama ng loob si Mang Muros. Sa halip, inisip nito na ang nangyari ay isang uri ng pahiwatig na ang kakayanan hindi pinagkaloob para manakit ng kapwa. Ilang taon ang nakalipas, tuluyang humupa ang digmaan. Nalugmok ang bansa. Pinipilit na bumangon mula sa pagkakawasak. Samantalang si Mang Muros na mga panahong yun, tuloy pa din sa pakikipaglaban. Hindi sa mga dayuhang mananakop, kundi sa mga elementong nais gumambala ng kasalukuyang katahimikan. Dito niya nakilala si Aldo, na nooy 7 taong gulang pa lamang. Pag-alagala ito sa kagubatan. Tanging mga nahuhulog na prutas o hindi naman kaya nahuhuling isda ang kinakain. Halos butot balat na lamang si Aldo na mga sandaling yun. Naawa ang matanda, kaya kinupkup niya ito hanggang sa manumbalik ang dating pangangatawan. Simula noon, tinuruan na ng matanda si Aldo ng lahat ng kaalaman nito sa panggagamot. At bilang proteksyon sa sarili, inaral ni Aldo ang kaalaman sa paggamit ng mga mapaminsalang dasal. Pagtungtong sa edad na 15, nagsimulang maging sakit ng ulo ni Mang Muros ang binata. Dahil madalas itong napapaaway. At ang malala pa, ginagamit nito ang kaalaman upang manakit ng kapwa. Nauunawaan ni Mang Muros ang kalagayan ni Aldo. Kaya pilit niya itong ibinabalik sa tamang daan. Mabuti na lamang at napagtanto din ng binata sa bandang huli na mali ang mga ginagawa. Kaya simula nun, tinularan na ni Aldo ang gawain ni Mang Muros. Itinuon nito ang isipan sa panggagamot. Balik tayo sa kasalukuyan. Kayo ba, Manong? Anong totoong dahilan kung bakit pinili niyo ang ganitong larangan? Na kung tutusin, pwede kayong yumaman eh. Biruin mo, nagagawa mong gumamot ng mga sakit na hindi kayang lunasan ng pangkaraniwang doktor. Tanong ng binata. Alam mo, Aldo, kaya nga tayo nandito para maging katuwang ng mga doktor. Kaso sila mismo ang nagpapababa ng mga kagaya natin. Kesyo, walang scientificong basehan ng mga pinagagagawa natin. At nagkataon lang na nagagamot ang mga taong lumalapit sa atin. Pero ang katotohanan, hindi nila matanggap sa sarili nila na may mga bagay tayong nagagawa na hindi nasaklaw ng siyensya. O siya, maghanda ka na at aalis na tayo. Tugon ng matanda. Nang araw na yon, may gamutang pupuntahan ng dalawa. Malapit lamang ito sa kabayanan. At dahil wala ng kakayanan ang pasyenteng magpunta sa tahanan ni Mang Muros, sila na lamang ang kusang nagpunta sa lugar. Pagkarating sa tahanan ng pasyente, pinagtinginan sila ng mga tao dahil sa itsura ni Mang Muros. Nakasaklay ito. Mahaba ang nooy halos puti ng mga buhok. May nakasabit na sisidla ng langis sa bewang at may dalang bag na gawa naman sa balat ng kung anong hayop. Naninibago ang mga taga-syudad dahil noon pa lamang sila nakakita ng aktwal na ermitanyo. Tinitignan ni Aldo ang mga tao
Wala itong ibang nakikita kundi pang-aalipusta at panlalait sa panglabas na kaanyuan ng maestro. Dahil likas na mainitin ng ulo, hindi maiwasang kumprontahin sila ng binata. O kayo, anong tinitingin-tingin nyo? Ngayon lang ba kayo nakakita ng matandang putulang paa? Mga loko kayo ah! Wika ni Aldo. Nakagad namang inawat ni Mang Muros. Hayaan mo na sila, Aldo. Hindi naman ang mga taong yan ang pakay natin eh. Tara na, at nag-aantay ang pasyente sa loob ng bahay. Sita ng matanda. Pumasok ang dalawa sa tahanan at nakita ang matandang nakaupo sa sala. Kagad sila nitong binate at inayang maupo. Magandang umaga. Mabuti naman at nakarating kayo. Sandali lang at naghahanda ng agahan ng aking kasambahay. Wika ng matanda. Wag na po kayo mag-abala. Kung inyo pong mamarapatin, nais ko sanang makita ang pasyente. Tugon ni Mang Muros. Ako ang pasyente, Muros. Ang totoo, hindi ako magpapagamot. Ipinatawag ko kayo dahil meron akong kahilingan bago tuluyang mamaalam sa mundong ito. Tugon ni Mang Luis. Nagtaka ang matanda dahil ang pagkakasabi sa kanya ng kaanak nito, may malubhang karamdaman ang matanda. Kung ganon, magsalita ka, Tandang Luis. Ano ba ang kahilingan mo? Tanong ni Mang Muros. Nais kong tanggalin mo ang kakayanan ko bilang mambabarang dahil ayokong pumanaw na dala ang sumpang ito. Tugon ni Tandang Luis. Dito pa lamang nalaman ni Mang Muros na mambabarang si Tandang Luis. Kilala ito sa bayan bilang isa sa mga prominenteng tao sa lugar. Hindi mahahalatang mambabarang ito dahil nakasuot ng magarang damit at palaging nakasakay sa magandang sasakyan. Ngayon ko lang nalaman na isa kang mambabarang. Pero laking pasasalamat ko dahil hindi tayo nagkaengkwentro. Dahil doon, masasabi kong wala kang masamang ginawa at kung ito man ang kahilingan mo, walang pagdadalawang isip ko itong tutuparin. Wika ni Mang Muros. Samantalang si Aldo naman, nakikinig lamang sa usapan ng dalawang matanda. Isang bagay pa, Muros. Nais kong hanapin mo si Pablo, ang kaisa-isa kong estudyante. Ayokong maligaw siya ng landas at maaaring sa ngayon, marami na siyang nalalaman. Hindi ko gustong mauwi yun sa wala. Muling kahilingan ni Tandang Luis. Matapos tumayo ito at umakyat sa hagdan, papasok sa silid. Sumunod naman sina Mang Muros at Aldo. Nais mo bang dito nating gawin ang ritual ng pagbawi? Tanong ng matanda. Oo, Muros. Nais kong mamahinga dito sa silid na ito habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin. Tugon ni Tandang Luis. Habang pinagmamasdan ang tanawin sa labas ng bintana, kita mula sa silid ang malawak na lupaing sumasakop sa halos kabuuan ng lugar. Tignan mo nga naman oh. Sadyang ang hindi mo talaga madadala sa pagpanaw ang iyong mga naipundar dito sa mundo. May iwan at may iwan ito. Wika ni Mang Muros. Handa na ako, Muros. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang lahat. Wika ni Tandang Luis. Nais ko lang ipaalala sa iyo na maaari mong ikamatay ang prosesong ito, Tandang Luis.
Pero kung talagang buo na ang loob at pasya mo, simulan na natin. Tugon ni Mang Muros. Sinimulan nito ang ritual ng pagbawi. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nakita ni Aldo ang gurong ginawa ang ritual. Isa-isang lumalabas mula sa katawan ni Tandang Luis ang itim na kulisap. Halos sinlaki lang ng butil ng bigas sa mga ito. Ngunit habang tumatagal, unti-unting dumadami ang mga ito. Hanggang sa tuluyang natabunan ang sahig ng silid. Gumagapang din ang mga ito sa katawan ni Aldo at Mang Muros. Pero baliwala sa kanila ang ganitong pangyayari. May mas malala pa silang napagdaanan. At ang ilan sa mga ito, kamuntikan pa nilang ikamatay. Ilang sandali pa, tuluyan nang naubos ang mga insekto sa katawan ni Tandang Luis. At ang mga nakalabas, kusang namamatay at isa-isang nagiging alikabok. Tapos na tayo dito, Aldo. Makakapagpahinga na ng maayos ang matanda. Tara na't umuwi na tayo. Wika ni Mang Muros. Nakahinga ng maluwag ang binata dahil ang buong akala nito, mapapalaban na naman si Mang Muros. Ang buong akala ko, Manong, mapapalabang ka na naman eh. Pero salamat sa Diyos at hindi nangyari ang iniisip ko. Wika ni Aldo. Ngunit lingid sa kalaman ng binata, magsisimula pa lamang ang totoong misyon. Pagkarating sa tahanan, kagad siyang kinausap ng matanda. Aldo, sa palagay ko, napapanahon na para sa una mong misyon. Naalala mo ang sinabi ni Tandang Luis tungkol sa kanya mag-aaral na si Pablo? Wika ni Mang Muros. Paano ko naman nahanapin ang taong yun? Hindi ko pa nga nakikita ang mukha nun, Manong eh. Tanong ni Aldo. Madali lang ang bagay na yan, iho. Kaya mo nang matunto ng isang tao sa pamamagitan ng gamit na naiwan, hindi ba? O heto, gamitin mo ang naiwang panyo ni Pablo. Tugon ni Mang Muros. Kagad naman itong kinuha ni Aldo. Sinimulan ang paghahanap kay Pablo gamit ang naiwan nitong panyo. Inabot ng halos 6 na oras ang binata. Ngunit hindi pa din ito magawang matukoy ang talagang kinaroroonan ng mag-aaral ni Tandang Luis. O anong problema? Mukhang pumupurol na yata ang kakayanan mo ah. Tanong na matanda. Hindi ko nga din alam, Manong eh. Marami kasi ako nakikitang lugar. Mukhang hindi pumipirme sa iisang bayan ang Pablo na to ah. Tugon ni Aldo. Kung ganon, isa lang ang dapat mong gawin. Isa-isahin mo ang mga baryo at bayang pinuntahan ni Pablo. Po, naku naman. Para kang naghahanap ng karayom sa dayami niyan, Manong eh. Hindi ko alam kung mahahanap ko ang taong yan. Pero susubukan ko pa din. Tugon ni Aldo. Matapos ang pag-uusap nila, naghanda na din ng kagamitan ng binata. Kinabukasan maaga pa lamang ay nagpaalam na ito. Mag-iingat ka palagi at palagi mong tatandaan, yang kakayanan mo ay hindi para sa pananakit ng iba ha. Paalala ni Mang Muros. Alam ko na po yun, Manong. Hindi na po kailangan mag-alala. Sige na po, alis na ako ha. Bago pa ako abutin ang katamaran ko. Tugon ng binata. Bagaman hindi alam kung saan magsisimula, itinuloy ni Aldo ang paghanap kay Pablo. Sa isip-isip nito, pagkakataon na para malaman kung hanggang saan ang mararating nang wala ang tulong ng maestro.
Napadpad ang binata sa kabilang bayan. Hindi naman ito kalayuan sa kanilang lugar. At sa isip ni Aldo, maaaring naroon lang si Pablo. Buong araw na inikot ni Aldo ang lugar. Ngunit ni isang bakas ng taong hinahanap. Wala itong natagpuan. Kinahapunan, pinili ni Pablong tumuloy papunta sa kabilang bayan. Ngunit bago marating ang bukana ng pinakaunang baryo, dadaan pa ito sa malawak na kakahuyan. Alam ni Aldo na mapanganib ang lugar na yon. Dahil minsan na silang nagkaroon ng engkwentro ni Mang Muros sa isang malakas na nilalang. Marahang naglakad si Aldo habang nakikiramdam. Nagtaas na din ng depensa ang binata dahil alam niyang hindi biro ang makipagsagupaan sa isang hindi kilalang nilalang. Lalo pat wala ang kanyang maestro para magturo ng mga dapat gawin. Biglang tumigil ang pag-ihip ng hangin. Nakaramdam ng kakaibang kilabot si Aldo. Nagsindi ito ng sigarilyo at kinuha ang punyal. "Huwag mo nga akong pinaglalaruan. Pagod na ako ha. Di pa ako kumakain. Kaya ngayon, kung ayaw mong malitsyon, lubayan mo ko." Sigaw ng binata. Biglang nagpakita ang napakalaking baboy ramo. Napaatras si Aldo dahil hindi ito ang nilalang na inaasahan niyang magpakita. "Anak ng, hindi kita inaasahan ah," wika ni Aldo sa sarili. Laking gulat ni Aldo nang biglang sumugod ang baboy ramo. Dali-daling tumakbo ang binata pabalik sa pinanggalingan. Malayo na ang tinakbo ng binata at nang mapalingon, nakita niyang nakatayo na lamang ang malaking nilalang. Nakatitig lamang ito sa kanya habang nagbubuga ng hangin. Marahang naglakad si Aldo palapit sa nilalang at muli itong sumalakay. Ngunit laking gulat ng binata dahil tila bumangga ito sa isang hindi nakikitang pader. "Ano ka ngayon? Di ka makalabas dyan oh. Pero teka, paano naman ako makakadaan ito?" Tanong ng binata sa sarili. Nagulat siya nang biglang may nagsalita sa likuran. "Hindi siya makakalampas sa hangganan na yan. Habang ikaw naman, hindi ka maaaring tumuloy sa pupuntahan mo nang hindi natatalo ang nilalang na yan." Wika ng isang lalaking nakaupo sa paanan ng puno habang may nakatakip na sombrero sa muka. "Anak ng, kanina ka pa ba dyan?" Tanong ng binata. "Parang gano'n na nga. Eh ikaw, ngayon ka lang ba nakarating dito?" Tugon ng lalaki. "Hindi naman ito ang unang beses na dumaan ako sa lugar na to. Kaya nga nagulat ako dahil biglang nagpakita sa akin yung nilalang na yan." Muling wika ni Aldo. Tumayo ang lalaki at nilapitan ang binata. "Ako nga pala si Amel. Alam mo, ilang beses ko na ding sinubukang dumaan dyan. Pero hindi rin ako makakalampas. Tanging yung mayamang matanda na si Tandang Luis ba yun? At si Muros ang nakakadaan dyan." Pagpapakilala nito. "Ako naman si Aldo. Mag-aaral ako ni Manong Muros. Minsan na kaming dumaan sa lugar na ito. At may nakalaban din kaming nilalang pero hindi ito yun eh." "Alin? Yung higanteng may 6 na ulo. Gawi-gawi ng tawag doon. Napatay ko na ang nilalang na yon. Heto, pangil ng gawi-gawin." Tugon ni Amel.
Anong ginagawa mo sa mga yan? Tropeyo? Sabihin na natin ganun nga. Ang bawat nilalang na napagkukunan ko ng Pangilo Sungay, napapasaki ng kakayanan. Bertud. Mukhang maganda nga yan ah. Matanong ko lang, saan mo ba ginagamit ang mga yan? Manggagamot ka din ba? Manggagamot? Hindi rin ako sigurado kung ganun nga ako. Pero teka, maiba nga ako. Tagasan ka at may uuwian ka ba dito? Alam mo kasi malayo na sa kabahayan ng lugar na ito. Wala nga eh. Nasa kabilang ibayo pa ang bahay ng maestro ko. At hindi ako maaaring bumalik hanggat hindi natatapos ang pinapagawa niya sa akin. Ganun ba? O siya, sumama ka na lang muna sa akin. Malapit lang naman dito ang kubong tinutuluyan ko. Pagpasensyahan mo na. Maraming lamok dun eh. Pag-uusap ng dalawa. Kagad namang sumama si Aldo. Bagaman noon niya lamang nakilala ang lalaking yun, hindi niya malaman kung bakit napakabilis nitong makuha ang tiwala niya. Pagkarating sa kubo, kagad nagsindi ng sulo si Amel. Tumambad kay Aldo ang napakadaming bungo ng hayop. Mula sa bungo ng usa hanggang sa malalaking ulo ng mga nilalang na mukhang kalabaw. Nagustuhan mo ba ang koleksyon ko? Alam mo, gusto ko sanang idagdag sa mga yan yung ulo ng malaking baboy ramo. Kaso nga lang, hindi ko siya kayang taluning mag-isa eh. Wika ni Amel. Paano bang matatalo yung nilalang na yun? Tanong ni Aldo. Bakit gusto mong malaman? Interesado ka din ba? Tanong ni Amel. Napangiti si Aldo at muling nagsalita. Hindi naman sa interesado. Parang gusto ko lang subukan yung mga natutunan ko kay Manong Muros eh. Tugon ng binata. Bigla namang naalala ni Amel ang tungkol sa maestro ni Aldo. Oo nga pala. Naalala kong sinabi mo na mag-aaral ka ni Muros. Marami kasi akong naririnig tungkol sa kanya. Lalo na sa mga mambabarang. Malupit at walang awa kung pumatay ang matandang yon. Totoo ba? Tanong ni Amel. Kung titimbangin ang ginagawa ng mga mambabarang na nakakalaban niya, kumpara sa kaparusahang ginagawad ni Manong, mas malupit at walang awa ang mga mambabarang. Dahil si Manong Muros, binibigyan pa niya ng pagkakataong magbago yung kalaban. Pero sa oras na magmatigas, saka pa lang niya ito papatayin. Tugon ni Aldo. Sa bagay, tama nga naman. Pero alam mo, marami din ang kumakalaban sa kanya, hindi ba? Ni minsan ba, natalo na ang maestro mo? Muling tanong nito. Hindi naman sa pagmamayabang no? Pero sa buong buhay na magkasama kami ni Manong, ni minsan, hindi niya sinabing nanalo siya. Ang tanging binabanggit niya lang sa akin, yung mga katagang binalaan na kita, pero hindi ka nakinig. Tugon ni Aldo. Napangiti naman si Amel. Muling nagsalita. Totoo nga ang sinasabi nila tungkol sa maestro mo. Hindi nga siya basta-basta. Wika ni Amel. Ako naman na magtatanong sa'yo, kung ayos lang, maaari ko bang malaman kung bakit mo ginagawa to? Tanong ng binata. Ang alin? Ang pangongolekta ng bertud mula sa iba't ibang nilalang? Simple lang.
Gusto kong maging malakas. Maging malakas? Bakit naman? Hindi mo ba kayang maging malakas kahit wala ang bertud? Pwede naman, Aldo. Pero may kakaibang proteksyong na ibibigay ang mga bertud. Maliban dito, nagkakaroon ka pa ng pambihirang kakayanan, kagaya ng paglalaho sa mata ng kalaban at pagiging malakas. Pwede ka ding hindi tabla ng bala, maging ng tigalpo. Bakit mo na itanong? Hindi ka ba naniniwala sa mga bertud manggagamot ka, hindi ba? Tugon ni Amel. Naniniwala naman ako kaso hindi ako yung tipong tao na umaasa sa mga bertud Kung ano ang kakayanang meron ako ngayon, dahil yun sa mga itinuro sa akin ng maestro ko. Wika ni Aldo. Ganun ba? Pero maniwala ka sa akin, Aldo. Mag-iiba ang pananaw mo sa buhay sa oras na makita mo kung ano ang magagawa ng taong may bertud. Tugon ni Amel. Biglang naalala ni Aldo ang nilalang na nakita sa daan. Siya nga pala, yung nilalang kanina, may bertud din bang taglay yun? Tanong ni Aldo. Dito na napagtanto ni Amel na tila unti-unti nang nagkaka-interes si Aldo sa mga bertud. Meron. Ang pangil ng baboy ramong yon. Nagtataglay ng malakas na uri ng bertud. Bukod sa kakayanang maglaho sa mata ng mga kalaban, nagbibigay din ito sa may tangan ng hindi pangkaraniwang lakas. Ang totoo, bawat nilalang may taglay na bertud. Kahit tayong mga tao. Tugon ni Amel. Tayong mga tao? Pinaglululoko mo naman yata ako, Amel Paano naman tayo magkakaroon ng bertud, Aber? Tanong ni Aldo. Maniwala ka man sa hindi, may taglay na bertud ang ating katawan. Ang tawag doon ay tuway-tuway sa tuhod. Tugon ni Amel. Sabay palo ng mahina sa tuhod ni Aldo. Biglang tumuwid ang paa nito. Dahilan para masipa ng binata ang malapit na upuan. Para sa naman yun, Amel? Masakit din yun Wika ng binata. Ang bahaging pinalo ko ay ang tinatawag na tuway-tuway ng tao. Kadalasan itong kinukuha sa mga patay. Yung mga naaagnas na. Ang sabi pa ng iba, mas mabisa daw ang bertud ng tuway-tuway kung may galit ang taong namatay. Tugon ni Amel. Ibinaliwanag nito ang lahat tungkol sa bertud, maging ang pinagagamitan nito. Ang tuway-tuway ng tao, ginagamit bilang pampatulog. Kadalasang kumukuha nito ay mga magnanakaw o yung mga taong nagbabalak ng masama sa kanilang kapwa. Ginagawa nila itong pausok at nilalagay sa bintana ng bahay na gusto nilang pasukin. At kung sino man ang makalanghap nito, lalo na pagtulog, may hirapang gumising o hindi naman kaya, hindi nito mararamdaman ang anumang nangyayari sa paligid. Huwag mong sabihin sa akin, interesado ka sa bertud ng tuway-tuway? Tanong ni Amel. Kabaliktaran, Amel. Hindi ako naghahangad ng isang bertud na magdudulot ng kapahamakan sa kapwa. Kung sinabi mong sa pangil ng baboy mo, yun ang mas interesado ko. Tugon ni Aldo. Kung gusto mo, kunin natin. Tayong dalawa. Ikaw ang magtatago ng bertud, pero akin yung ulo. Kaso lang may problema Kailangan palang mabuhay sa loob ng 2 araw ang nilalang na pagkukunan para masiguro ang bisa ng bertud na ito. Sa oras na mamatay, wala nang kwenta yon.
Wika ni Amel. Di ako sigurado sa gusto mong mangyari ha. Pero ang totoo, aaminin ko sa'yo, parang gusto kong subukan. Nagkasundo ang dalawa sa pagkuha ng bertud ng malaking baboy ramo. Nang gabi ding yon, pinag-usapan nila ang mga gagawin. Kinabukasan, tila itinaga sa bato ang sinabi ni Amel. Maagang naglakad sa kagubatan ang dalawa upang maghanap ng mga gagamitin. Nanguha si Aldo ng mga yantok upang gawing panali sa gagawing patibong. Ngunit laking gulat nito dahil habang hinihila nito ang pinutol na yantok, biglang nahulog ang malaking sanga ng kahoy papunta kay Amel. Alam ng binatang sa oras na bumagsak ito sa kaibigan, siguradong durog ang katawan nito. Napapikit si Aldo dahil palapit na ang sanga. Ngunit hindi nagawang umiwas ni Amel. Hindi nito narinig na umaray ang kaibigan. At nang tignan niya ito, sinalo ni Amel sa pamamagitan ng isang kamay ang sanga. Huwag kang mag-alala. Protektado ako ng bertud ng pangil ng gawi-gawin. Wika ni Amel. Dito unti-unting nakita ni Aldo ang malaking nilalang na nakaluhod sa likod ni Amel habang pasan-pasan ng malaking sanga. Ano yung nilalang na nasa likuran mo? Tanong ng binata. Yan ang gabay ng mutyang ito. Pasensya na't nakalimutan kong sabihin na sa oras na makuha mo ang bertud ng isang nilalang, nagiging gabay mo ang kaluluwa nito. Tugon ni Amel. Dito lalong tumindi ang pagnanais ni Aldo na makuha ang pangil ng baboy ramo. Tara na, tapos na ako manguha ng mga yantok na gagamitin natin sa patibong. Wika ni Aldo. Kaunting kaalaman. Ang yantok ay ginagamit sa paggawa ng mga muebles. Ngunit mainam din itong gawing panali. Ibinababad ang pinutol na puno nito sa tubig. Pinipisa upang makuha ang pinakabalat nito. Sa ibang pamamaraan naman, hinahati sa maliliit na bahagi ang yantok. Tinatanggal ang pinakagitna para maiwan ang panlabas nitong balat na siyang ginagawang panali. Balik tayo sa kwento. Magaling Aldo, pero hindi natin kakailanganin ng patibong. Naparito tayo sa gubat upang kumuha nito. Wika ni Amel, sabay pakita ng mga bunga ng marang. Ha? Ano ka ba naman, Amel? Bakit hindi mo naman kagad sinabi? Nagkandasugat-sugat pa ako sa paghatak ng mga yantok. Kamuntikan ka pa ngang mapahamak eh. Tugon ni Aldo. Pasensya na Aldo. Hayaan mo sa susunod magsasabi na ako. Tugon ni Amel. Sabay akbay kay Aldo. Puro ka talaga kalukuhan. Tara na nga! Pagkarating sa kubo ni Amel, kaagad nilang sinimula ng paghahanda. Nagtaas ng puder si Aldo, samantalang si Amel naman nagkakarga ng dasal sa mga tangang mutya. Nang matapos na ang dalawa, kaagad silang pumunta sa lugar kung nasa ng malaking baboy ramo. Ikinalat ng mga ito ang hinog na bunga ng marang sa paligid. Kumalat sa hangin ang matapang na amoy. Ngayon, kailangan lang nating mag-antay. Mas makakabuti kung magtatago ka, Aldo. Wika ni Amel. Nalabis namang ipinagtaka ng binata. Bakit naman ako magtatago, Amel? Tanong ni Aldo. Kailangang isa sa atin na maging pain. At ako yon. Ikaw ang huhuli sa nilalang. Sa oras na mahawakan ko ang pangil niya, sumampa ka sa likod at pilitin mo siyang may tumba. Malinaw? Tugon ni Amel. Kaagad humanap na mapagtataguan si Aldo.
Napili nito ang isang puno, hindi kalayuan sa kinatatayuan ng kaibigan. Sanay sa pangasosyal do, kaya alam nitong hindi nakakasagap ng amoy ang mga baboy ramo mula sa mataas na lugar. Nang makapwesto na si Aldo, nagsimulang gumawa ng ingay ni Amel. Ilang sandali pa malalakas na kalabog ang narinig ng dalawa. Mula sa hindi kalayuan, nakita nila ang pag-uga ng malalaking puno. Hudyat na paparating na ang nilalang. Bigla itong lumitaw sa likod ni Amel. Sakto ang pwesto ni Aldo sa likod ng nilalang. Kaya inantay nitong salubungin ng kaibigan ang galit na baboy ramo. Ilang sandali pa, nagsalpukan na ang dalawa. Gamit ang pambihirang lakas, pinigilan ni Amel ang rumaragasang baboy ramo. Nang makita ni Aldo na hawak ni Amel ang pangil, mabilis itong tumalon sa likod ng nilalang. Niyakap ito ng mahigpit. Pilit nitong itinutumba ang baboy ramo. Ngunit sadyang matibay at napakalakas. Hanggang sa magawang hawakan ni Aldo ang tenga nito. Buong lakas na ipinihit ang katawan. Napatungal ang baboy ramo. Hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Isang malakas na suntok sa panga ang binigay ni Amel. Halos yumanig ang buong paligid sa sobrang lakas. Dahilan para mawalan ng malay ang nilalang. Mukhang napasobra ang suntok mo, Amel. Napuruhan mo yata eh. Wika ni Aldo. Hindi yan. Tignan mo, humihinga pa siya eh. Nawalan lang ng malay. Kaya bilisan na natin. Bago pa ito bumalik sa ulirat. Mamili ka na. Kanan o kaliwa? Tanong ni Amel. Yung kanan, Mel. Amin na ang punyal mo. Alam kong dinasala ng gamit na yan. Pasensya ka na. Kailangan namin ng pangil mo. Wika ni Amel. Alam nito na maaaring ikamatay ng nilalang ang suntok na yun. Ngunit hindi na niya ito sinabi kay Aldo. Dali-daling tinanggal ng binata ang pangil nito. Ilang sandali pa, nagawa ng kunin ni Amel ang kanang pangil ng baboy ramo. Iniabot ito kay Aldo. Kagad namang ibinalot ng binata sa pulang tela. Akmang aalis na sila, nakita nitong nagbuga ng dugo ang nilalang. Sandali lang, Amel. Mukhang maluba talaga ang tama ng isang to ah. Wika ni Aldo. Wala ka na magagawa dyan, Aldo. Mamamatay at mamamatay ang nilalang na yan. Aaminin ko, medyo napuruhan ko nga siya ng suntok. Tugon ni Amel. Naupo si Aldo sa lupa. Hinawakan ang ulo ng nilalang. Nag-usal ito ng mga dasal habang nakapikit. Paulit-ulit niyang ginawa ito hanggang sa inabot sila ng hapon. Inakala ni Amel na masasayang lamang ang pagod ni Aldo. Ngunit laking gulat niya nang biglang kumilos ang nilalang. Anak nang, paano mong nagawang gamutin ang nilalang na yan? Tanong ni Amel. Hindi ba kailangan niyang mabuhay sa loob ng 2 araw? Kaya yan, ginamit ko ang pinakahuling paraan ng panggagamot na alam ko para magamot siya. Tugon ni Aldo. Bigla itong bumagsak sa tabi ng baboy ramo. Nawala ng malay ang binata dahil sa sobrang paggamit ng kanyang enerhiya. Ilang minuto ang nakalipas. Muling nagising si Aldo. Nang dumilat ito, wala na sa tabi niya ang baboy ramo. Oh, nasaan na yung baboy ramo? Tanong ni Aldo. Umalis na. Pero huwag kang mag-alala. Hindi siya namatay. Pero walang silbi yung nakuha nating bertud. Hindi din gagana yan. Tugon ni Amel. Hindi na mahalaga sa akin yun. Sinubukan ko lang naman eh.
At kung hindi talaga para sa akin, tatanggapin ko ng bukal sa loob. Isa pa, may iba akong misyon eh. At ngayong nagawa na nating talunin yung baboy mo, makakapagpatuloy na ako sa paghanap kay Pablo. Tugon ni Aldo. Pwes kung ganon, sasamahan na lang kita. Total wala naman akong magawa dito eh. Sawa na din ako sa pagkolekta ng mga mutsyang galing sa hayop. Wika ni Amel. Kung yan yung gusto mo eh, sige. Sabagay, kakailanganin ko din naman ng taong nakakaalam ng lugar na pupuntahan ko. Wika ng binata. Kagad nang lumakad ang dalawa. Walang bahid ng panghihinayang kay Aldo. Kahit hindi nito nakuha ang mutya. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na may magandang bunga ang kanyang ginawa. Kinagabihan na. Narating nila ang isang baryo at nagtanong-tanong sa lugar tungkol kay Pablo. Isang residente ang nakapagturo dito. Kagad nilang pinuntahan ang lugar. Nakita nitong napakadaming tao. Mukhang may patay yata dyan ah. Baka pwedeng makikain. Wika ni Amel. Puro ka talaga kalokohan, Amel. Gamutan yan oh. Tugon ni Aldo. Teka, ano ba ang itsura ng Pablo na yon? Alam mo ba? Malalaman natin mamaya. Antayin mo lang na humupa ang tao. Tugon ni Aldo. Naupo ito sa isa sa mga bangkong nakahilera. Base sa itsura ng lugar, isa itong lumang simbahan. Kahit wala na ang mga pader, nananatiling buo ang upuang yari sa semento. Ilang sandali pa, tuluyan nang natapos ang gamutan. Nagliligpit na ng gamit ang lalaking nanggagamot. Akmang lalapitan na ito ni Amel nang bigla siyang pigilan ni Aldo. Tignan mo ang nilalakaran mo, Amel. Wika ng binata. Napatalon sa upuan si Amel nang makita ang malalaking alakda na gumagapang sa lupa. Anong kailangan niyo? Tanong ng lalaki. Halos kaidaran lamang ito ng binata. Makapalang balbas nito. Medyo mahaba ang buhok. Pero base sa boses, nalalaman ni Aldo ang edad. Ikaw ba si Pablo? Tanong ng binata. Oo, ako nga. Meron bang problema? Tugon ni Aldo. Kailangan mong sumama sa akin. Napag-utusan ako ng aking maestro na hanapin ka at dalhin pabalik sa tahanan ng iyong guro. Wika ni Aldo. Napangiti ang lalaki at nilapag ang mga kagamitan. Pasensya na, pero mukhang hindi ko mapagbibigyan ng kahilingan mo. May sarili akong landas na dapat tahakin at ayokong mabuhay sa anino ng maestro ko. Tugon ni Pablo. Pasensya na din, pero mukhang kailangan kitang dalhin ng sapilitan. Buling wika ni Aldo. Sa pagkakataong yun, inawat siya ni Amel. Nasisiraan ka na ba? Mambabarang yata yung kalaban mo eh. Wika ni Amel. Alam ko, Amel. Huwag kang mag-alala. Hindi niya ako Hindi na ituloy ni Aldo ang sasabihin. Bigla na lamang nadigas ang buong katawan. Huwag kang mag-alala. Matapos ang ilang minuto, mawawala na din ang epekto ng kamandag ng alaga kong iwi-iwi. Sa ngayon, pasensya na dahil wala akong panahong makipag-usap sa inyo. Wika ni Pablo, sabay lakad palayo. Ngunit laking gulat nito nang biglang kalasin ni Aldo ang sumpa ng kamandag ng iwi-iwi. Hindi ang kagaya mong mambabarang magpapahinto sa akin. Pasensya na.
Si Manong Moros kasi ang maestro ko. Wika ni Aldo. Biglang napahinto si Pablo at nilingon ng binata. Kung ganon, siguro nga hindi masamang makipaglaro sa iyo ng kahit sandali. Wika ni Pablo. Biglang naglabasan ang malaking uwang mula sa lupa. Gumapang papunta kay Aldo. Inilapat ng binata ang kamay sa lupa. Nag-usal ng mga dasal. Isa-isang natutunaw ang mga uwang. Ngunit lingid sa kalaman ni Aldo na may mas malaking sorpresa ang kalaban para sa kanya. Pag-angat ng ulo nito, bigla na lamang lumitaw ang isang malaking ahas. Pumulupot ito sa katawan ng binata. Unti-unting napaluhod si Aldo. Ngunit pilit niya itong nilalabanan. Wala pang nakakawala sa lingkis ng ahas na yan. At habang kumikilos ka, lalong hihigpit ang paglingkis niya sa iyo. Kaya kung may pagpapahalaga, Teka, anong ginagawa mo? Hindi na ituloy ni Pablo ang sasabihin dahil biglang naupo si Aldo. Huminto sa paghinga. Ilang sandali pa kusang bumitaw ang ahas at natunaw. Sinabi ko na sa iyo hindi ako ang taong gusto mong kalabanin, Pablo. Wika ni Aldo. Nang mga sandaling yon, nanonood lamang si Amel mula sa sulok. Hanggang sa bigla na lang yumanig ang lupa. Mula sa likuran nito, lumitaw ang kakaibang insektong noon pa lamang nakita ni Amel. Dali-dali itong tumakbo palayo. Ngunit sa kasamaang palad, naabutan siya ng isa at nakagat sa paa. Biglang nanigas ang katawan. Tuluyang natumba. Nahirapan sa paghinga si Amel. Pilit itong tumatayo ngunit hindi niya magawa. Dahil naparalisado ang katawan. Ang kumagat sa kanya, isang uri ng makamandag na insekto. Unti-unting titigil ang lahat ng parte ng katawan niya hanggang sa tuluyan itong bumigay. Meron ka lang 1 minuto para pumili. Hahabulin mo ako o ililigtas ang kasama mo? Tanong ni Pablo. Nang mga sandaling yun, hindi alam ni Aldo ang gagawin. Nasa panganib ang buhay ng kaibigan. Ngunit hindi niya din pwedeng hayaang makalayo si Pablo. Kalmado lang si Aldo ng mga sandaling yun habang nag-iisip ng susunod nitong gagawin. Nilingon nito si Amel. Nakita ang paghihirap ng kaibigan. Bilisan mo na. Kung hahabulin mo si Pablo, umalis ka na sa harapan ko. Huwag mo akong alalahanin dahil handa na ako para sa kamatayan. Wika ni Amel. Hindi, Amel. Kailangan mo ng tulong. May ibang araw pa at siguradong magkikita pa kami ng Pablong yan. Tugon ni Aldo. Nang mga oras na yon, pinili nitong iligtas si Amel. Bagay na lubusang nakapagpahanga kay Pablo. Hindi nito akalaing uunahin ng binata ang kaibigan. Hinawakan nito si Amel sa noo. Nagbulong ng mga dasal. Ilang sandali lang ay biglang nawala ang pamamanhid ng katawan ni Amel. Kaya pala sinabi mong hindi na kailangan ng mga bertud. Dahil may nakabuntot na pala sa'yo. Hindi mo nga lang alam. Wika ni Amel. Nanooy unti-unti nang nanunumbalik ang lakas. Nagtaka naman si Aldo sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Anong nakabuntot? Tanong ni Aldo. Itinuro ni Amel ang nilalang na nakatayo sa likuran ni Aldo. Na mga sandaling yon, nakaharap ang nilalang kay Pablo.
Ang pangalan ko ay Marakaw. Ako ang baboy ramong ginamot mo. Saka ko na ipapaliwanag pagkatapos natin sa isang to. Wika ng nilalang. Kung ganun, tapusin na natin ang labang to. Tugon ni Aldo. Biglang sumugod ang nilalang papunta kay Pablo. Bagay na hindi inaasahan ng mambabarang. Tumilapon ito sa malayo ngunit kagad ding nakabangon. Isang engkantong gabay. Hindi ba? Mag-aaral ka ni Muros. Bakit meron kang gabay? Tanong ni Pablo. Sa totoo lang, kagaya mo rin ako naguguluhan At ayokong lumala pa ang sitwasyon. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na lang kasi sa akin. Tugon ni Aldo. Ngunit patuloy sa pagmamatigas si Pablo. Hindi nga ako sasama sa'yo. Kagaya ng sinabi ko. Ayokong mamuhay sa anino ni Tandang Luis. Kung sakaling hindi mo pa alam, patay na si Tandang Luis. At huling kahilingan ng matanda bago siya nawala. Ang maibalik ka sa kandili ng kanyang pamamahay. Huwag mo kong pinaglololoko. Dahil alam ko ang kakayanan ni Maestro. Hindi pa siya patay. Ikaw, kung ayaw mong maniwala, bakit hindi ikaw ang mismong magpatunay? Tugon ni Aldo. Ang buong akala ni Pablo ay nililinlang lamang siya ng binata. Pasensya na, pero hindi mo ko maiisahan. Wika ni Pablo. Pinakawalan ang napakadaming kulisap. Dali-dali namang humarang ang gabay ni Aldo. Kinuha ng binata ang pagkakataong yun para mag-usal ng dasal panghuli sa mambabarang. Nagtagumpay si Aldo sa paghuli kay Pablo. Dahil hindi nito akalaing makakalusot ang tigalpo ng binata. Mukhang nanalo ka. Pero nais ko lang malaman, bakit gano'n na lang ang pagnanais mong bumalik ako sa tahanan ni Maestro? Tanong ni Pablo. Kagaya nga ng sinabi ko, yun ang kahilingan ng matandang mambabarang Bago niya isupo yung kakayanan niya kay Manong Muros. Wala akong masamang intensyon sa paghanap sa'yo. At wala din sa bokabularyo ko ang labanan ka. Kaya pakiusap lang. Itigil na natin to. Tugon ni Aldo. Bigla namang ibinaba ni Pablo ang depensa. Tuluyan ng sumuko. Aminado kong magaling ka. Hindi nagkamali ng pagtuturo sa iyo si Mang Muros. Malaki ang pagkakaiba natin. Hindi ako kasing galing mo. At kahihiyan lamang ang dulot ko kay Maestro. Hindi kay papahanap na matandang yon kung kahihiyan ang dulot mo sa kanya. At isa pa, nakita kitang nanggamot sa lugar na to. Kaya wag mo sabihin kahihiyan ka para sa kanya. Wika ni Aldo. Kagad namang sumama si Pablo. Pagkarating sa tahanan ni Tandang Luis, nagulat ito dahil nakaburol sa gitna ng mansyon ang labi nito. Mabuti naman at nagawa mo ng maayos ang misyon mo, Aldo. At ikaw naman, Pablo, ano bang pinagagagawa mong bata ka? Bungad ni Mang Muros. Kagad hinawakan ni Aldo ang kamay nito para magmano. Pasensya na po Manong kung nahuli ako. Wika ni Aldo. Walang problema. Hindi pa naman huli. Nakaburol pa si Tandang Luis. Kaya nagtagumpay ka pa din. Totoo nga ang sinabi mo. Wala na nga si Maestro. Wika ni Pablo. Iniwan ng mga ito ang binata upang masolo ang pagkakataong kasama ang Maestro sa huling beses. Ipinakilala naman ni Aldo ang kaibigan kay Mang Muros.
Isa pong malaking karangalan ng makilala kayo, Mang Muros. Wika ni Amel. Ganun din ako, Amel. Pero maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari dito sa mag-aaral ko? Tanong ni Mang Muros. Nakuha po ni Aldo ang bertud ng baboy ramo. Sa katunayan, hindi ko po akalaing magtatagumpay siya dahil nabuhay ang baboy. Pero heto siya ngayon. Maging ako, Amel Walang kaalam-alam sa kung ano yung nangyari. Pero gayon pa man, masaya akong natapos ang misyong ibinigay sa akin. Ganon din ako, Aldo. Pero mas masaya akong nakilala kita. Hindi na ako magtatagal. Kailangan ko na din sigurong bumalik sa aking bayan. Kailangan ng mga kababayan ko ang tulad ko. Hindi na kita pipigilan, Amel At hindi rin ako maaaring sumama sa'yo. Ayos lang, Aldo. Naunawaan ko. Mas kailangan ng baryong ito ang kagaya mo. Pag-uusap ng dalawa. Matapos yon kaagad na ding nagpaalam si Amel. Samantalang si Pablo naman, patuloy sa pagluluksa hanggang sa mailibing ang kanyang maestro. Minana ng binata ang lahat ng ari-arian. Ito ang ginamit niya para ipagpatuloy ang nasimulang landas. Malaki ang pasasalamat nito kay Aldo dahil pinili niyang makinig sa payo nito. Samantalang si Mang Muros naman, pinili nang bumalik sa kabundukan upang ipagpatuloy ang panggagamot. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lumakas si Aldo hanggang sa dumating ang araw ng pamamaala ni Mang Muros at bilang nag-iisang estudyante, si Aldo ang nagmana ng lahat ng kakayanan nito. Kinausap din ng binata ang gabay. Ipinaliwanag nito ang lahat. Napag-alaman ni Aldo na bago umalis ang baboy ramo, kusa itong sumumpa ng katapatan sa binata. Sa paglipas ng mga taon, dumami ang nakakilala kay Aldo. Naging tanyag na albularyo ang binata. At hanggang sa pagtanda, hindi nito kinalimutan ang pinagdaanan. Bagkus ay nagsilbi pa itong aral para sa kanya. Hindi inakala ni Aldo na ang simpleng paghahanap nito kay Pablo magiging dahilan ng pagkakaroon ng kakaibang koneksyon sa kalikasan at sa mga nangangalaga nito. Mas lalong naging mabisa ang panggagamot ng binata dahil na din sa tulong ng kanyang mga kaibigang engkanto. Nawa ay naibigan niyo ang kwento ni Aldo at ng kanyang mutya ng baboy ramo. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.